Nandito na po tayo sa episode 333 ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Mabuti na lamang ay palihim na isinuksok ni RJ sa likurang bulsa yung hard drive. At sinabi niya na hinahanap kasi kita, Zoe, kaya nagpunta ako rito sa kwarto mo. Ayun pala, maaga ka pala umuwi. Sabi naman ni Zoe, yes dad, maaga ako umuwi para makapag-dinner tayo ng sabay. No? So sa pagkakataong ito, nakaligtas si RJ. At lumabas na nga siya ng kwarto ni Zoe. Kasi nga meron nga pakiusap si Zoe na wag na muna doon umalis si RJ. Ngayon lamang daw sila magkakasama-sama muli na mag-dinner. Kasi si RJ meron pa siya pupuntahan. Pero ipagpapaliban daw niya muna ito kasi family first. Samantala, naging panatag naman si Zoe kasi nakita niya na halos hindi naman nagalaw yung mga gamit niya sa loob ng kwarto. Samantala, hinahanap na nga ni na Josa saka si Annalyn itong si Bogs. Pupuntahan daw nila ito sa bahay ng kapatid niya. Baka sakaling nagpunta doon si Bogs o di kaya alam ito ng kapatid ni Bogs. Ngayon kung wala, baka naman alam ng kapatid ni Bogs kung nasa saan ito. Ngayon naman sa pagkakataong ito, buti na lang talaga nakita nila na lumabas na ng iskinita si na Bogs kasama yung kapatid. Talagang tatakas na ito, sinundo pa pala yung kapatid. Sumigaw si Josa, "Abe Bogs!" At ito na nga, dumating na nga itong sasakyan ni Moira, umalis pala siya. Para nga makipagkita kay Balahadja upang iabot yung kalahating milyon na natitira. Sabi niya, o yan, kumpleto na ang bayad ko sa'yo, wala na akong kulang sa'yo. Sabi naman ni Balahadja, ang bait nyo talaga ma'am. Sabi naman ni Moira, ginagawa ko lang to para makasiguro na hindi ka kakanta. O pwede nga lang wag ka na sanang pumunta pa, wag ka na magpakita pa. Kung may kapagkita ka sa akin, wag na sana yung magpapang-abot pa kayo ng asawa ko. So, ikaw ang dahilan kung bakit nagtatanong siya. Kaya ako tuloy nahihirapan. Kung pwede na, wag ka nang pumunta pa ng Apex, lalong-lalo na sa bahay. Talagang pinagbuwanan na talaga ni Moira itong si Balahadja. Talagang siniguro niya na hindi na ito magsasalita pa. Diba? Kaya binayaran niya na. Sabi niya, o sige na, umalis ka na, bumaba ka na sa sasakyan ko. Yan na. Samantala sumugod na itong sina Josa. Buti naabutan nila. May nakaharang kasing poste. Sabi niya, walang niya ka. Nagnanakaw ka talaga, scammer ka. Sabi naman ni ni kapatid ni Bogs, ano ba pinagsasabi nila, scam? Akala ko ba nanalo ka sa loto? Oo, nanalo ko sa loto. Huwag mo pakinggan yung mga sinasabi niya mga yan. Sabi naman ni Annalyn, Kuya Bogs, nakuha niyo na naman po yung 1.5 million Hindi na po namin habol yung pera. Ang habol po namin yung cellphone. Ibigay niyo na po yung cellphone. Ano ba pinagsasabi nilang cellphone? Kasi po, yun po yung naglalaman ng ebidensya. Kuya Bogs, please, nakikiusap ako sa'yo. Kahit yung cellphone na lamang, ibalik mo sa amin yun. Lang naman ang habol namin Sabi niya, Kuya Bogs, ano ba laman nun? Sabi niya, nakikiusap talaga si Annalyn. Tapos sabi niya, kahit po yung cellphone na lang. Tumakbo tong si Bogs at napigilan ulit ni na Annalyn. Sabi naman ni Josa, tatawag ako ng pulis kapag di ka pa nagsalita, scammer ka. Samantala, dumating si Moira para nga alamin dun sa katulong kung nandiyan pa raw si Robert. Sabi nung katulong, ma'am, hindi naman po umalis si sir. Nandiyan, talaga? Kung ganun maghapon siyang nandito sa bahay, ano naman ginawa niya? Hindi ko alam May sakit ba siya? Tingin ko po wala naman po. Pero kanina po nakita ko siya sa loob ng kwarto nyo at meron po siyang hinahanap. Ano naman ang hinahanap niya? Meron ba siya nabanggit sa'yo? Opo, meron po siyang hinahanap kung meron daw po kayong safety box. Safety box? Opo, gusto ko pa nga po siyang tulungan kaso sabi niya wag na daw po. Napaisip na to si Moira. Samantalang to si Josa, talagang sinabi niya, loko-loko ka talaga, manggagancho ka, Bogs. Sabi naman ng babae, ano ba pinagsasabi nila, Bogs? Magsabi ka nga ng totoo. Sabi naman ni Annalyn, Kuya Bogs, ano po ba nilalaman ng cellphone na yun? Yung cellphone lang naman po talaga yung habol namin kasi yun po yung pinaka-importante, naglalaman po yun ng mga ebidensya. Ganito na lang po, kahit ipasa mo na lang sa akin yung video. Yung video po, Kuya Bogs, kahit ibigay mo na lang sa akin. Ano po ba? Si Ma'am Moira po ba? Ang may kagagawan nito, binigay mo ba sa kanya? Yung cellphone? Nakipagpuntsaba ka ba sa kanya? Sabi naman ni Josa, kriminal ka. Talagang marami ka na atraso sa amin. Kaya dapat ka na talagang makulong. Samantala, bumaba na nga itong si Robert. Sabi naman ni Moira, Robert, mabuti na lamang at nandito ka, hindi ka umalis.
Nag-aalala ako, ba't hindi ko umalis? Anong ginawa mo buong maghapon? At saka nagpapasalamat din ako dahil nasamahan mo kami na mag-dinner tonight. Sabi naman ni RJ, baka ako ang may ganang magtanong yan sa'yo. Dahil ikaw marami kang tinatagong lihim sa akin. Sabi naman ni Zoe, Dad, ano to? Nag-away na naman ba kayo ni Ma'am? Sabi ni Moira, hindi no? Baka siguro dahil sa inuudyo kanina ni Lynette saka ni Annalyn kaya naging ganyan ka na naman. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Sabi naman ni RJ, no? Sa oras na malaman ko na talagang meron kayong tinatago. Sabi niya, no? Kasi nga wala na akong magagawa kung magpaliwanag ka kasi magpapalusot ka lang. Sinabi talaga ni RJ na meron kayong dalawang kinalaman. Magkakuntsaba kayo sa nangyari sa aksidente ko dati. Ayun talaga sinabi ni RJ, no? Kaya maghahanap talaga siya ng ebidensya. Diba kasi ebidensya ang kailangan niya. Bigla na nga siyang umalis at iniwan na nga niya yung mag-ina niya para hindi na siya sumama pa sa dinner. Sabi naman ni Zoe, ano po ba yun, Ma'am? Nag-away na naman ba kayo? Sabi ni Zoe, wala no? Wala akong ginagawa sa kanya. Panigurado, naunahan na naman yun na Linis sa ni Annalyn kaya nagkaganyan ng daddy mo. Inaway ako. Samantalang si Bogs tumakbo. Tumawid sa may kabilang highway. Nakatakas siya kay Annalyn. Sa akin na Diyosa. Ngayon, sumalubong sa kanya yung sasakyan. Ang lakas ng pagkakabundol sa kanya eh. Nabangga si Bogs. Ayan, deserve mo yan, Bogs. Kinarma ka kagad. Dahil sa kasalanan mo. Magnanakaw ka na nga. Manggagancho ka pa. Napakaswapang mo pa. Karma mo yan. Ang daming dugo, sumuka siya ng dugo. Sabi ni Annalyn, Kuya Bogs, ako po bahala sa inyo ha. Huwag po kayo mag-alala, doktor po ako. Tatawag po kami ng ambulansya. May tumawag na po ba na ambulansya? Please po, tumawag po kayo ng ambulansya. Sigaw din ng sigaw si Diyosa tapos umiyak yung kapatid niya. Niyakap na lang ni Diyosa yung kapatid. Sabi naman ni Bogs, bakit mo pa ako tinutulungan? Ang dami ko ng atraso sa'yo. Sabi naman ni Annalyn, syempre po dahil doktor po ako. Huwag po kayo mag-alala, Kuya Bogs, huwag po kayong pipikit ha. Ngayon, bago malagutan ng hininga si Bogs, nagsalita siya, sabi niya, si Ma'am Moira. Si Ma'am Moira ang dahilan kung bakit na-aksidente si Doc RJ. Ayun. Nalaman na rin ni Annalyn nang hina siya, no? Tapos wala na, bumagsak na yung kamay ni Bogs, natuluyan na. Minalas. Pinarma siya eh. Sabi ni Annalyn, meron po bang tumawag na ambulansya? Pakiusap po, dalhin po natin sa hospital. Tapos noon, ito nga, sinisisi ni Annalyn sarili niya. Sabi niya, alam niyo po, Nay, kung hindi ko lang po hinabol si Kuya Bogs, hindi po sana siya tatawid ng kalsada. Hindi po sana siya masasagasaan. Sabi naman ni Lynette, huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Kasalanan niyo ni Bogs, kaya ayun ang nangyari sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng mga atraso niya sa atin, nagawa mo pa rin siyang tulungan. Dumating itong si Chang Susan, sabi niya, talaga natuluyan na si Bogs, no? Sabi naman ni Annalyn, pero bago po mamatay si Kuya Bogs kanina, meron po siyang binanggit sa akin. Sinabi po niya na siya po ang dahilan ng pagkaka-aksidente ni tatay. Sabi naman ni Chang Susan, ayun naman pala eh. Nagsalita na siya, sabi ko na nga ba may kinalaman talaga siya rito eh. Ano pang hinihintay natin, Lynette? Pumunta na tayo ng pulis, sabi naman ni Annalyn. Lola, wala naman po tayong hawak na ebidensya. Sabi naman ni Lynette, so ganito na lang. Nung una yung hard drive, tapos ngayon yung cellphone naman. Talaga bang mananaig na lamang ba ang kasamaan? Puro na lamang ba aayon ang lahat kay Moira? Samantalang si RJ pumunta na nga siya ng mall para ipacheck doon sa staff doon yung laman ng hard drive. Sabi niya, ano po bang problema, sir? Kasi itong hard drive na to, sinubukan ko i-connect sa laptop, hindi gumagana. Baka sakaling makita mo ang nilalaman nito, kinakailangan po malaman ang laman ng hard drive na yan. So sabi naman ng lalaki, pwede ko po bang i-check, sir? Ayon naman po sa hard drive nyo, okay naman siya. Wala naman pong damage. Pero in case po na magkaroon ng damage sa internal, ayusin po rin naman po. Sige po, hintayin nyo lang po, i-check ko po muna yung loob. Samantalang to si Lynette, nagsusumbong kay Carlos. Yung tungkol nga sa mga nangyayaring kamalasan sa buhay nila, na yung unang-una yung hard drive, pangalawa yung cellphone. Tuluyan na nga nawala ang mga ebidensya. Ngayon, nag-sorry siya kay Carlos. Sabi niya, pasensya ka na Carlos ha. Ang dami kasi nangyari. Alam mo, dapat inuna ko muna yung proposal sa'yo eh. Dapat sinagot na kita noon pa. Hindi sana ngayon priority kita. Dapat talaga ikaw ang priority ko kasi mahal kita eh. Ikaw dapat ang katuwang ko, ikaw ang kasama ko eh. Pasensya ka na talaga, Carlos.
Ang dami ko talaga mga inuuna sa ngayon, pero napapabayaan na kita. Ako po Carlos, red flag ka. Tama lang na asikasuhin mo linit si RJ, hindi yung si Carlos. Samantala yung lalaki sa may tindahan, sabi niya, Sir, wala na ho kasing laman to puro po mga corrupted yung files. Nakita ko po dito na mga deleted na yung mga files. Sabi naman ni RJ, meron pa bang paraan para ma-retrieve yan? Sabi niya. Sabi naman ng lalaki, gagawin po natin ng paraan sir para po maibalik yung laman nito. Samantalang itong si Annalyn tumawag na nga kay RJ. At sabi naman ni RJ, ganun ba? Namatay na pala si Bogs. E paano yung ebidensya? Humingi ng tawad si Annalyn. So sabi naman ni RJ, wala na ba talaga ibang paraan? Sabi naman ni Annalyn, pero meron pong sinabi si Kuya Buse bago siya mamatay. Sinabi po niya, nakasalanan po lahat ni Ma'am Moira yung pagkaka-aksidente ninyo. Talaga ba? Paano ka nakakasiguro? Samantalang kriminal yung tao nyo, maniniwala ka? Sabi naman ni Annalyn, Tay, yun na po yung dying words niya. Yun na po yung last words na sinabi niya. Sa tingin niyo po ba magsisinungaling pa ba siya sa pagkakataon yun? Mamamatay na nga po siya. Naniniwala po kay Kuya Box dahil seryoso po siya. Samantalang po si Moira, pinuntahan nga nito ni Zoe. Inalam kung umuwi na ba si daddy niya. Sabi naman ni Moira, alam mo, kanina ang daddy mo naghahanap sa kwarto ko. Inaalam ko meron daw akong safety box. Para saan yung safety box? Ewan ko ba? Hindi ko siya maintindihan. Ngayon naalala ni Zoe. Naalala niya na kanina nadat na niya sa kwarto niya mismo na nandudo ng daddy niya. So naalala niya na inilagay niya yung hard drive doon sa may pouch na kulay itim at isinuksok niya sa pinakailalim na bahagi ng drawer sa pinakatatlong layer. Sa ilalim ng mga libro, sabi niya, oh no, meron akong kailangang i-check. Ano yun Zoe? Basta, meron akong kailangang i-check sa kwarto ko. So pinuntahan nga niya yung kwarto niya. Hinanap niya, sabi niya, hindi po pwede mawala yung hard drive dahil nandun yung kopya ng CCTV. CCTV ng alin? Yung CCTV footage ng accident niya. Ano Zoe? Hindi po pwede to. Kasalanan mo to, nag-iiwan ka ng mga ebidensya dito sa kwarto mo. Kailangan mahanap mo yan ngayon din. Talagang hinalukay ni Zoe yung kwarto niya. Wala talaga siyang makita. Lumipat siya sa kabilang drawer, wala rin kasi baka nga doon niya nalagay. Wala talaga. So hindi nila alam. Nakikinig si RJ, nakauwi na siya ng bahay. Ang galing mo Doc RJ. Kudos ako sa'yo, hanga ako sa'yo sa episode na to. Grabe, tumatalino na si Doc RJ ha. Hindi na siya utu-utu ngayon ha. Gumagaling na ngayon si writer saka si direct. Samantala kinabukasan, pinatawag niya si Zoe. Magkakaroon sila ng one-on-one talk, heart-to-heart talk, face-to-face. Inamin niya, sabi niya, Dad, gusto mo raw akong kausapin? Oh, Zoe, magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang nilalaman ng hard drive na yun? Dahil alam ko talaga, may kinalaman yun sa pagkaka-aksidente ko. Bakit mo ba talaga pinagtatanggol ang mami mo? Please lang, gawin mo ito para sa akin. Kung natatakot ka para sa mami mo, nandito ako, kaya kitang protektahan. So naalala ni Zoe, yung panahon na pinapanood niya yung laman ng hard drive na nakakunik sa laptop niya, nakita niya kasi yung pangyayari na talagang tinulak talaga ni Moira yung daddy niya. Ngayon, yung araw din na yon, binura na pala ni Zoe yung laman ng hard drive. Ayan o, lahat ng files ng hard drive na yon, nilahat na niya eh. Binura niya na lahat. So wala na talaga natirang ebidensya mga kapuso. Wala na talaga, nakakainis na. Yung cellphone ni RJ na luma, sinira. Pinukpok ng martilyo. Tapos itong hard drive, yung laman ng hard drive, nabura na. So wala na, pero ang kasalanan ni Zoe, tinago niya kasi yung hard drive mismo eh. So umiiyak siya, sabi niya, please dad, wag mo akong papiliin. No? Nahihirapan magdesisyon si Zoe, sabi ni RJ, ba't ngayon hindi ka makapagsalita, hindi ka makapag-amin? Sabihin mo to, gawin mo to para sa akin. Mahal kita Zoe. Alam ko pinagkakatiwalaan kita. Alam ko mahal kita dahil anak kita. Kaya nga naging doktor ka dahil sa akin, di ba? Ngayon sabihin mo sa akin, si Moira ba ang mami mo may gawa na lahat ng to? Kung bakit nasira ang mga pangarap ko, nasira ang buhay ko, kalahati ng buhay ko nabaliwala. So dito na po nagtatapos ng review ni Rika para sa araw na to mga kapuso. Grabe yung mga kaganapan sa Abot Kami na Pangarap. Paganda na ng paganda mga kapuso. Dahil nga kinumpronta na nga nito ni Annalyn si Zoe at binalaan niya ito. Sinabi niya na tapos na ang mga maliligayang araw mo, nalalapit na. Dahil sa oras na lumabas ang katotohanan. Diba?
mababaliwala na lahat ng sayo. So nagtatalo yung mag-ina, natataranta na talaga sila, nababaliw na talaga sila. Dahil sa pagkakataong ito, kinakailangan talaga hindi na malaman pa ni RJ yung katotohanan. At minamanmanan ito ni Moira. Narinig niya na kausap nga ni RJ yung lalaki, 'di ba? So pupuntahan ito ni Moira, 'di ba? Pinuntahan niya sa mall. Ngunit naunahan siya ni RJ. Ayan na nga, nagkita na nga sila ng lalaki at isinantak na sa laptop. Okay na ayan okay na. Mapapanood na ni RJ yung laman. Yung nilalaman ng hard drive. So malalaman natin to mga kapuso ngayong darating na Lunes, ang big revelation, dahil malalaman na rin ni RJ Tanyag sa wakas ang kahayupang ginawa sa kanya ni Moira, yung aksidente mismo. Ang tanging sikreto na lamang na hindi nila nabubunyag pa ay yung tunay na anak ni RJ, si Annalyn. Yun na lang talaga. Pero tong krimen ni Moira, sigurado na to, tiyak na to, na talagang marireveal na sa susunod na linggo. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw ko mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy weekends mga kapuso, happy viewing sa lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.